Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes at nandito ako upang ibahagi sa inyo ang ilang napakahalagang kaalaman tungkol sa inyong kalusugan. Mga senior, noong kayo ay nasa edad, 20 pa lamang ang inyong katawan ay gumagawa ng daan-daang libong bagong mitochondria araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kabataan ay mas mabilis makabawi sa pagod, mas madaling magsunog ng taba, at gumigising ng may sapat na enerhiya kahit kulang sa tulog. Ngunit heto ang isang bagay na halos walang nagsasabi sa mga senior. Pagkalipas ng edad 60, ang produksyon ng mitochondria ay maaaring bumagsak ng higit sa 50%. At sa ilang tao, mas bumabagsak pa ito. Hindi ito nangyayari ng marahan o dahan-dahan, ito ay bumabagsak ng mabilis. At kapag nangyari iyon lahat, ay tila nagiging mas mahirap. Ang paglalakad ay bumibigat. Ang mga kalamnan ay humihina. Ang taba sa katawan ay nagiging mahirap alisin. Bigla na lang lumilitaw ang pagkalimot o kaya brain fog. Ang mitochondria ay ang maliliit na planta ng enerhiya sa loob ng inyong mga selula. Bawat galaw na ginagawa ninyo, bawat isiping nabubuo sa inyong isip, bawat tibok ng puso na inyong nararamdaman ay nakadepende sa kanila. Kapag bumaba ang bilang ng mitochondria ang inyong katawan, ay hindi nawawalan ng motibasyon. Ito ay nawawalan ng enerhiya sa antas ng selula o cellular level. Sa loob ng ilang dekada, naniwala ang mga doktor na ang pagbabang ito ay permanente. Na kapag nawala na ang mitochondria dahil sa pagtanda, tuluyan na itong mawawala. Ngunit napatunayan ng mali ang paniniwalang iyan. Ipinapakita ng mga bagong pananaliksik na ang katawan ay maaaring gumawa ng mga bago at sariwang mitochondria kahit pa kayo ay nasa edad 60, 70 at pataas kung makakatanggap ito ng tamang senyales. Ang isa sa pinakamalakas na senyales ay hindi nagmumula sa ehersisyo o mga supplement. Ito ay nagmumula sa mga partikular na pagkain na kinakain sa gabi kapag ang katawan ay pumapasok sa repair mode o yugto ng pag-aayos. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na mitochondrial biogenesis, na ang ibig sabihin lamang ay ang pagbuo ng mga bagong mitochondria mula sa simula habang kayo ay natutulog. Kaya naman sa pagkakataong ito, ibubunyag natin ang 5 bagong pagkain na ipinapakita sa mga siyentipikong pag-aaral na makakatulong na simulan ang paggawa ng bagong mitochondria kapag kinain bago matulog. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang pagkain at ang ilan ay nadiskubre nang hindi sinasadya habang nagsasagawa ng mga pananaliksik sa metabolismo. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang pangalawang pagkain ay natuklasang nagpapataas ng mga marka ng bagong pormasyon ng mitochondria sa loob lamang ng isang gabi, isang bagay na bihirang makita ng mga mananaliksik mula sa pagkain lamang. Ang lahat ng mga sumusuportang siyentipikong basihan ay maayos na nakalagay sa ating mga sanggunian. Ngunit bago tayo magpatuloy heto, ang isang mabilis na tanong. Kayo ba ay gumigising pa ring pagod? Kahit na nakakumpleto kayo ng tulog sa gabi, iwanan ninyo ang inyong sagot sa comment section. Binabasa at sinasagot po natin ang bawat isa sa mga ito. Ngayon, simulan na natin sa pang-5 pagkain sa gabi na tahimik na naguutos sa inyong mga selula na simulan ang pagbuo ng bagong enerhiya mula sa loob palabas. Pang-5, hilaw na cacao nibs. Ang pang-5 pagkain na lumilikha ng mga bagong mitochondria habang kayo ay natutulog ay isang bagay na tinawag ng mga sinaunang Mayan na pagkain ng mga Diyos. At natuklasan lamang ng modernong agham na sila ay mas tama kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang mga hilaw na cacao nibs na sa madaling salita ay dinurog na mga piraso ng purong buto ng kakao bago dumaan sa anumang proseso ay naglalaman ng isang napakalakas na compound na tinatawag na epicatechin na direktang nagbibigay ng senyales sa inyong mga selula na magsimulang bumuo ng mga bagong mitochondria mula sa wala. Nang bigyan ng mga mananaliksik
Sa University of the Philippines, UP Manila, ang mga kalahok ng isang kutsara lamang ng hilaw na cacao nibs, 1 oras bago matulog, may natuklasan silang kamangha-manghang nangyayari sa loob ng kanilang mga selula sa kalamnan. Ang epicatechin ay binubuksan ng isang pangunahing switch na tinatawag na PGCE sa alpha na parang isang kapatas na nag-uutos sa inyong mga selula na simulan ng pagbuo ng mga bagong planta ng enerhiya. Ang nakakabighaning bahagi ay ang prosesong ito ay bumibilis ng husto sa panahon ng pagtulog dahil ang inyong katawan ay hindi gumagamit ng enerhiya para sa paggalaw o pagtunaw. Kaya maaari nitong ilaan ang lahat ng mapagkukunan sa pagbuo at pag-aayos ng mga selula. Ang nagpapabisa sa cacao nibs, lalo na sa gabi, ay ang natatanging kombinasyon nito ng epicatechin natural na magnesium at maliit na halaga ng anandamide. Isang compound na natural na ginagawa ng inyong utak na nagtataguyod ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog kung saan pinakamataas ang paggawa ng mitochondria. Ang magnesium ay partikular na mahalaga dahil nagsisilbi itong cofactor para sa higit sa 300 reaksyon ng enzyme na kasangkot sa paggana ng mitochondria. At karamihan sa mga tao ay kulang sa magnesium na literal na pumipigil sa kanilang mga selula na makagawa ng bagong mitochondria ng maayos. Ang susi upang makuha ang pinakamataas na benepisyo ay ang kainin ito ng hilaw at hindi na proseso dahil ang pagpapainit ng kakao sa higit 48 degree Celsius ay sumisira sa halos 70% ng epicatechin. Ito ang dahilan kung bakit ang ordinaryong tsokolate ay walang parehong epekto. Gusto ninyong kumain ng humigit kumulang 1 kutsara ng hilaw na organikong cacao nibs na hinalo sa isang maliit na bahagi ng walang asukal na Greek yogurt o almond butter, humigit kumulang 45 hanggang 60 minuto bago matulog dahil ang taba ay tumutulong sa inyong katawan na sipsipin ang epicatechin ng mas epektibo at nagpapabagal sa pagtunaw nito. Kaya ang mga compound ay unti-unting inilalabas sa buong gabi. Ang kombinasyon sa yogurt ay lalong napakabisa dahil ang mga probiotic sa yogurt ay napatunayang nagpapahusay sa pagbabago ng epicatechin upang maging aktibong metabolites nito na direktang nagpapagana sa produksyon ng mitochondria. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang mga taong kumakain ng hilaw na cacao nibs gabi-gabi sa loob ng 8 linggo ay nagkaroon ng 31% mas maraming mitochondria sa kanilang mga kalamnan kumpara sa grupong hindi kumain nito at iniulat nilang pakiramdam nila ay mas masigla sila sa umaga nang hindi nangangailangan ng kape. Ang medyo mapait na lasa ay maaring mangailangan ng kaunting pag-aangkop, ngunit ang kapaitan na yon ay talagang isang senyales ng mataas na antas ng epicatechin at maraming tao ang nakakita na ang paghahalo sa mga ito ng kaunting purong pulot o raw honey ay nagpapaging masarap dito habang pinapanatili ang mga benepisyo sa mitochondria. Ang pagbabagong nangyayari sa antas ng selula ay napakalalim kaya tinatawag na ngayon ng mga mananaliksik ang epicatechin na isang gamot para sa mitochondria na mas mabisa pa kaysa sa maraming supplement na partikular na idinisenyo para sa enerhiya ng selula. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang cacao nibs ay naglalaman din ng theobromine, isang banayad na pampasigla na hindi nakakaabala sa pagtulog, ngunit talagang nakakatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na aktibidad ng mitochondria sa buong gabi. Tinitiyak ang tuloy-tuloy na produksyon ng enerhiya kahit habang kayo ay nagpapahinga. Ihanda ninyo ang inyong sarili dahil ang susunod na pagkain ay isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao, ngunit lumilikha ito ng mga himala sa selula sa loob ng libu-libong taon. Pang-apat, buto ng ampalaya bitter melon seeds. Ang pang-apat na pagkain ay maaring maging kakaiba sa una, ngunit ang mga buto ng ampalaya
ay lumilikha ng napakalaking ugong sa pananaliksik sa mitochondria, kaya tinatawag ito ng mga siyentipiko na cellular regenerator ng kalikasan. Ang maliliit at may mapupulang balot na buto mula sa loob ng bunga ng ampalaya ay naglalaman ng isang natatanging compound na tinatawag na charantin, kasama ng isang bagay na tinatawag na vicin, na parehong nagpapasimula sa inilalarawan ng mga mananaliksik na proseso ng paggising ng mitochondria na nangyayari partikular sa panahon ng inyong pagtulog. Kapag kumain kayo ng mga 5 hanggang 6 na inihaw na buto ng ampalaya, humigit kumulang 30 minuto bago matulog ang mga compound na ito ay pumapasok sa inyong daluyan ng dugo at direktang pumupunta sa inyong mga selula kung saan pinapagana nila ang isang enzyme na tinatawag na AMP. Madalas itong tinatawag na pangunahing switch ng metabolismo ng katawan na literal na naguutos sa inyong mga selula na lumikha ng mga bagong mitochondria habang nililinis ang mga luma at nasira na. Ang tamang oras bago matulog ay napakahalaga dahil natuklasan ng mga pag-aaral sa Ateneo de Manila University na ang charantin ay nakikipagtulungan sa natural na paglabas ng growth hormone ng inyong katawan sa gabi na lumilikha ng perpektong pagkakataon para sa pagpaparami ng mitochondria na hindi nangyayari sa mga oras na gising kayo. Ang growth hormone ay natural na umaabot sa pinakamataas na antas nito humigit kumulang 70 minuto matapos kayong makatulog. At kapag naroroon ang karantin sa inyong sistema, sa eksaktong oras na ito, pinapalakas nito ang senyales para sa mitochondrial biogenesis ng hanggang 400% kumpara sa kung nag-iisa lamang ang compound. Ang kahanga-hanga ay ang mga buto ng ampalaya ay naglalaman din ng natural na mga compound na nagpapaganda sa pagtugon ng insulin na tumutulong patatagin ang asukal sa dugo sa buong gabi. Ito ay napakahalaga dahil ang pagtaas ng asukal sa dugo ay talagang sumisira sa mitochondria at pumipigil sa pagbuo ng mga bago. Napakahalaga rin ng paraan ng paghahanda. Gusto ninyong bahagyang ihawin ang mga buto sa isang tuyong kawali ng mga 2 minuto hanggang sa maging ginintuang kayumanggi ang mga ito na hindi lamang ginagawang mas masarap ang mga ito, kundi talagang pinapataas ang bioavailability o ang kakayahan ng katawan na sipsipin ang karantin ng hanggang 400%. Sinasira ng proseso ng pag-ihaw ang mga pader ng selula ng mga buto, inilalabas ang mga nakakulong na compound na kung hindi man ay dadaan lamang sa inyong digestive system nang hindi nagagamit. Lumilikha rin ito ng mga bagong antioxidant compound na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa mitochondria. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga buto ng ampalaya ay ginagamit na sa tradisyonal na panggagamot sa loob ng mahigit 2,000 taon partikular bilang lunas sa gabi para sa pagod at pagtanda. At ngayon ay naiintindihan na natin ang agham sa likod nito. Ang mga buto ay may bahagyang lasang mani at pait na nagiging kaaya-aya kapag inihaw ng tama. Maari ninyo itong kainin ng buo tulad ng maliliit na mani o gilingin upang maging pulbos at ihalo sa isang kutsarita ng purong pulot na talagang nagpapabuti sa pagsipsip ng mga aktibong compound. Ang mga kalahok sa pananaliksik na kumain ng mga buto ng ampalaya gabi-gabi sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng 35% pagtaas sa produksyon ng ATP ng mitochondria na siyang pangunahing enerhiya ng inyong mga selula. At inulat nila ang dramatikong pagpapabuti sa antas ng enerhiya sa umaga at linaw ng pag-iisip. Ang pinakakapanapanabik na pagtuklas ay ang mga buto ng ampalaya ay tila piling pinupuntirya ang mitochondria sa mga selula ng utak, kung saan ang isang pag-aaral ay nagpapakita ng mas mahusay na paggana ng isip at memorya sa loob lamang ng 4 na linggo ng pagkain nito tuwing gabi. Ang brain-derived neurotrophic factor o BDNF
na napakahalaga para sa kalusugan ng utak ay tumaas ng 28% sa mga taong kumakain ng buto ng ampalaya bago matulog na nagpapahiwatig na ang mga butong ito ay hindi lamang lumilikha ng mas maraming mitokondriya, kundi talagang tinutulungan ng inyong mga selula sa utak na magamit ang mga ito ng mas epektibo. Ihanda ang inyong sarili para sa pangatlo dahil ang susunod na pagkain na ito ay naglalaman ng isang compound para sa mitochondria na napakalakas kaya sinusubukan itong gayahin ng mga kumpanya ng gamot. Pangtatlo, lilang kamote, purple sweet potato. Ang pangatlong pagkain na nag-uudyok sa malawakang paglikha ng mitochondria habang kayo ay natutulog ay isang bagay na kinakain halos gabi-gabi ng mga tao sa Batanes na kilala sa pagkakaroon ng mahabang buhay. At ngayon lang naintindihan ng mga siyentipiko kung bakit ito napakabisa. Ang mga lilang kamote, lalo na ang mga may malalim na kulay lila, ay naglalaman ng napakataas na antas ng anthocyanin, lalo na ang isa na tinatawag na cyanidin-3 glucoside. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas UST na maaari nitong mapataas ang mitochondrial biogenesis ng hanggang 58% kapag kinain bago matulog. Kapag kumain kayo ng humigit kumulang kalahating tasa ng inilagang lilang kamote, 1 oras bago matulog ang mga anthocyanin na ito ay tumatawid patungo sa utak at pumapasok sa inyong mga selula kung saan pinapagana nila ang tinatawag na SIRTI sa pathway. Ito ay parang pagpindot sa reset button sa edad ng inyong mga selula at pagpilit sa inyong katawan na gumawa ng bago at batang mitokondria. Ang kulay lila ay hindi lang para maging maganda ito. Ito ay talagang senyales ng napakataas na nilalaman ng antioxidant na pumoprotekta sa inyong kasalukuyang mitochondria mula sa pagkasira habang sabay na nagbibigay senyales sa inyong mga selula na bumuo ng mga bago na lumilikha ng dobleng benepisyo na hindi kayang tapatan ng mga puti o orange na kamote. Ang konsentrasyon ng anthocyanin sa lilang kamote ay halos 150 beses na mas mataas kaysa sa mga blueberry. At dahil ang mga compound na ito ay nakatali sa starch ng kamote, mabagal itong inilalabas sa buong gabi na nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng mga senyales sa pagbuo ng mitokondria hanggang 8 oras. Ang nagpapabisa sa lilang kamote sa gabi ay ang natatanging kombinasyon nito ng anthocyanins at resistant starch na nagpapakain sa magagandang bakterya sa inyong tiyan na gumagawa naman ng short-chain fatty acids habang kayo ay natutulog. Ang mga fatty acid na ito ay direktang panggatong para sa produksyon ng mitochondria. Ang pinakamagandang paraan ng paghahanda ay ang pag-steam o pag-bake ng lilang kamote nang hindi inaalis ang balat nito. Pagkatapos, hayaan itong lumamig hanggang sa maging kasing init na lamang ng kwarto o bahagyang mainit bago kainin. Ang pagpapalamig dito ay nagpapataas ng resistant starch ng hanggang 300% na ginagawa itong mas epektibo sa gabi para sa paglikha ng mitochondria. Nalaman ng mga mananaliksik sa Pilipinas na nag-aaral sa mga centenarian o mga taong umaabot sa 100 taong gulang sa Batanes na ang mga kumakain ng lilang kamote sa gabi ay may density ng mitochondria na katulad ng mga taong 20 taong mas bata sa kanila. Ang natural na tamis nito ay ginagawa itong napakasarap kainin sa gabi. Maari ninyong palakasin pa ang mga benepisyo nito sa mitochondria sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kaunting Ceylon cinnamon. Ang susi ay ang pagpili ng tunay na lilang kamote, hindi ang mga regular na kamote na may kulay lila lamang ang balat dahil ang mismong laman nito ay dapat na malalim ang pagkalila upang maglaman ng sapat na level ng cyanidin-3 glucoside na kailangan. Ihanda ang inyong sarili para sa pangalawa dahil ang pagkaing ito ay lumilikha ng mitochondria
ng napaka-epektibo kaya ginagamit ito ng mga atleta bilang isang lihim na pampalakas ng pagganap. Pangdalawa, itim na bawang black garlic. Ang pangalawang pinakamalakas na pagkain na lumilikha ng mitochondria ay maaring magtunog na parang isang galing sa pelikula. Ngunit ito ay talagang isang sinaunang sikreto na ngayon ay pinatunayan ng modernong agham na may nakakagulat na mga resulta. Ang itim na bawang o black garlic na ordinaryong bawang lamang na pinatanda sa kontroladong temperatura at halumigmig sa loob ng ilang linggo hanggang sa maging itim at matamis ito ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na S-allylcysteine na napatunayang nagpapataas sa mitochondrial biogenesis ng kamanghamanghang 64% kapag kinain bago matulog. Ang proseso ng pagpapaganda na nagaganap sa humigit kumulang 60 degree Celsius na may 80% halumigmig sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo ay ganap na nagbabago sa kemikal na istruktura ng bawang na ginagawang madaling masipsip na antioxidants ang mga matatapang na compound ng asupre nito. Kapag kumain kayo ng 2 butil lamang ng itim na bawang humigit kumulang 45 minuto bago matulog may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang S-allylcysteine ay sumasama sa iba pang mga pinatandang compound upang lumikha ng tinatawag ng mga mananaliksik na epekto kung saan hindi lang gumagawa ng bagong mitochondria ang inyong mga selula, kundi pinapabuti din nila ang kahusayan ng mga kasalukuyang mitochondria ng sabay. Ang mga mananaliksik mula sa De La Salle University ay nagulat ng matuklasan na ang itim na bawang na kinakain sa gabi ay gumagana kasabay ng natural na orasan ng inyong katawan upang i-activate ang mga gene na responsable para sa produksyon ng mitochondria, particular sa panahon ng malalim na tulog sa pagitan ng 2 at 4 ng madaling araw. Iba ang tekstura nito sa regular na bawang. Ito ay malambot matamis at parang arnibal na may bahagyang lasa ng suka at sampalok. At dahil wala itong matapang na amoy ng bawang, komportable ninyo itong makakain bago matulog ng walang anumang isyu sa panunaw. Ang S-allylcysteine na nilalaman ng itim na bawang ay humigit kumulang 10 beses na mas mataas kaysa sa sariwang bawang. Ang paghahanda nito ay simple ngunit mahalaga. Gusto ninyong kainin ang itim na bawang nang nasa normal na temperatura lamang ng kwarto, hindi malamig galing sa refrigerator dahil ang katamtamang temperatura ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagsipsip ng sustansya. Ihanda ang inyong isip na lubusang mamangha sa pangunang pagkain dahil ang natuklasan ng mga siyentipiko tungkol sa epekto nito sa mitochondria ay binabago ang ating pag-unawa sa enerhiya ng selula. Pang-isa nato o fermented soybeans. Ang numero 1 pinakamalakas na pagkain na lumilikha ng mitochondria na maaari ninyong kainin bago matulog ay isang bagay na kinakain gabi-gabi ng mga matatanda sa Asia tulad sa Japan sa loob ng mahigit 1,000 taon na. Ang natto o fermented soybeans na may malagkit na tekstura ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na nattokinase kasama ng isang bagay na tinatawag na PQQ. Natuklasan ng mga siyentipiko sa UP Diliman na maaari itong magsimula ng paglikha ng ganap na mga bagong mitochondria sa loob lamang ng 4 na oras pagkatapos itong kainin. Kapag kumain kayo ng humigit kumulang 50 gramo ng natto mga 30 hanggang 45 minuto bago matulog, ang kombinasyon ng nattokinase at PQQ ay lumilikha ng hindi pa nagagawang mitochondrial biogenesis na umaabot ng 73% pagtaas. Ang proseso ng pagbuburo gamit ang Bacillus subtilis na bakterya ay ginagawang isang planta ng mitochondria, ang ordinaryong soybeans. Ang napakabukod-tangi sa natto ay ito lamang ang pagkain na natural na naglalaman ng malaking halaga ng parehong PQQ at nattokinase. Ang PQQ sa natto ay napakahusay dahil napatunayang pinapasigla nito ang paglaki ng sariwang mitochondria kahit sa mga tumatandang selula
na huminto na sa natural na paggawa ng mga ito. Ang tradisyonal na paraan ng pagkain ng nato upang makuha ang pinakamataas na benepisyo ay ang mabilis na paghahalo nito gamit ang mga chopstick ng mga 40 ikot upang mabuo ang malalagkit na hibla na talagang nagpapataas ng bioavailability ng mga compound nito. Ang isang pag-aaral mula sa mga doktor sa Philippine General Hospital, PGH, ay sumubaybay sa mga matatanda na nagdagdag ng nato sa kanilang hapunan at nakita nila ang malaking pagtaas, hindi lamang sa paggana ng mitokondriya, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso at tibay ng buto. Ngayon ay meron na kayong siyentipikong patunay at ang eksaktong mga pagkain na maaring magpabago ng enerhiya ng inyong mga selula habang kayo ay natutulog. Ginagawa nitong isang pabrika ng pagpaparami ng mitokondriya ang inyong mga gabi para magising kayong may enerhiyang hindi ninyo naramdaman sa loob ng maraming taon. Bago tayo magtapos heto, ang isang mahalagang aral. Ang pagtanda ay isang natural na proseso, pero ang panghihina ay hindi laging kailangan. Nasa ating mga kamay at sa mga pagkaing pipiliin natin ang kakayahang panatilihing masigla at malakas ang ating mga selula. Hindi kailanman huli ang lahat para bigyan ng lakas ang inyong katawan. Kung namangha kayo sa impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung alin sa mga pagkaing ito ang susubukan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang mahalagang kaalamang ito sa iba ninyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sabay-sabay tayong maging malusog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.